ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi naman hindi. Sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi naman hindi. Sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi na aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi na aming tinig. Sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi na aming tinig. Sisigaw sa buong mundo. Sisigaw, sisigaw sa buong mundo. Sisigaw, sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Kakilala mo. Kakilala mo. Kakilala mo. Habang hindi karapat-dapat, magkukulan ng abang at wagas mong pagsinga. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakan mo ako sa aking kalikasan. Iyakan mo ako sa aking kalikasan. Ibig mo ako ng ligayang tumbasan. O Diyos ng katarungan,
Kaya na masurian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking kalutan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at pagliran, kahit minsan hinabahiran ang kabanalan, kawalatian. Salamat sa susulat biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumulang biyaya mo. Yakap mo ako sa aking kalutan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking kalutan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking kaluluhan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan hinabahiran ang kabanalan, kawalatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumulang biyaya mo. Salamat sa iyong biyaya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Come on, worship God. Can you sing it? Come on, open your mouth. Hallelujah. 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 Oh, oh, oh. Hallelujah.
Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng kataguan at katwiran, kahit minsan di nabaliran ang kamanalan at walang iyan. Salamat sa sutura, biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga ligtas sa buhay ko. Salamat sa sumulang biyaya mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, nagbabago, buhay ang Panginoon. Buhay o God. The omnipresent, omnipotent God of omnipresent Panginoon. Salamat, Lord, because we can be with you wherever we go, God. You are with us, Panginoon. No matter what we do, Panginoon, your love is the greatest of all, God. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, we pray, O God, that you continue to fill us, O God, with your love. Love, O God, that conquers every fear, O God. Lord, love, O God, that conquers everything, Panginoon. Thank you, Lord, O God, kasi iyo, O God, kami may kalakasan, Panginoon. Kalakasan, Lord, pag-asa, Lord, towards our future, Panginoon. May pagkahawakan kami, Panginoon. There is a reason to live, O God. In you, Lord, I will find a purpose, O God. In you, Lord God. Because of you, Lord, we are still here, alive and well. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay na pinakalaw mo sa bawat isa. Right now, Lord, continue to open up our eyes and our hearts and our minds, O God, to understand more, O God, what you want us to do and to obey you, Lord, wholeheartedly. The reason we are here is not only to survive, but to worship you, Lord,
people know about you, Panginoon. That every people, Lord, experience the love, the peace, the freedom, Panginoon, na sa iyo natin makikita at maraming salamat. Maraming salamat. But this morning, Lord, as we receive your word that is alive, O God, continue to speak to us, each and every one of us here in this place, Lord. And may this word, O God, fill us, Panginoon, empower us, encourage us, O God. And Lord, remind us, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. We give all the glory, honor, and praise to you, Lord. In the mighty name of Jesus. And every God's people say, Amen and Amen. Palakpakan ang ating mga lahat. Ni hao. Pwede na ako yung check na yan. Tapos tawa mo, sawa mo. It's good to be back and nice to see you all. Praise God. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Mga didawa po, let's pray. Father, thank you for this morning, for the privilege to worship you, Lord, to give you thanks and praise. Lord, kayo po ang dahilan why we are here in this place. And I pray na hindi po namin mamiss yung dahilan bakit nandito po kami. And that, Lord, we won't go out of this place na parehas pa rin, but we will go out transformed, renewed, inspired, and strengthened by your word. Lord, I pray ang boses niyo po ang madinig ng bawat isa. Hindi po, Panginoon, ng flesh ang mag-preach this morning, but Lord, kayo po, Holy Spirit, ang patuloy ng bumago ng aming kaisipan, ng aming puso. At kayo, Lord, ang patuloy po namin na ma-experience yung bumago nito. Lord, I pray for open heart and alert mind to receive your word. Salamat po sa mga maratabang puso, Lord, that would be implanted by your word na kakakitaan po, Lord, ng bunga ng aming mga buhay galing ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Holy Spirit. We thank you and we honor you in this place. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Masabi mo naman po sa katabi mo, finish strong. Finish strong. Yan po yung ating topic. This is our topic this morning. No? Paano po natin tatapusin ang taon na ito ng malakas, inspired, at talagang on fire kay Lord. Amen? Amen. So, this morning, yung message po natin is a preparation para po sa taong 2026. Alam niyo po ba, sa mga kumpanya, no, October pa lang po, tapos na ang plano nila para sa 2026. Nag-uumpisa na ang kanilang activity, ang kanilang goal para sa taong 2026. At ngayon din po, yun ang gusto kong i-encourage sa atin ngayong umagang ito. Kailangan meron na po tayong ina-anticipate for next year. Amen? Hindi lamang po tayo nagka-countdown ng days dahil malapit na ang Pasko. No? 61 days before Christmas. No? Pero sabi nga po ni Muhammad Ali, no? Sabi niya doon sa quote niya, don't count the days, make the days count. Naintindihan po ba natin yun? Huwag ka lamang daw magbilang ng araw. Mas importante is that you make the day na dumating, ngayong araw na ito, to make it count. Make it valuable, make it important, make it impactful. Amen? Amen. So we only have 67 days left bago pumatapos ang 2025. Sabihin mo sa katabi mo, kamusta ka? Kamusta ka?
matapos ang taong 2025, drain, pagod na pagod, lupay-pay, no, distracted, or focus sa pinapagawa ni Lord at patuloy na nagtatapat sa Diyos. Amen? So how you finish this year will set the tone for the year 2026. Kapatid, kung ikaw ay walang gana, magtutuloy-tuloy yan hanggang year 2026. Amen? Kung ikaw ay walang inspirasyon, walang lakas, walang gana sa buhay, magtutuloy-tuloy yan hanggang year 2026. Amen? Kaya ngayon pa lang, amen? Kumbaga sa makina, nasa sakyan, yung nire-revolusyon, alam niyo po yan, diba? Naghahanda para sa year 2026. Amen? Kaya po yung topic natin ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung importansya ng matapos mo ang taong ito na malakas, amen, on fire, passionate sa buhay. Amen? At ano ba yung sekreto, paano natin magagawa ito? Okay? So yan po yung ating titingnan ngayong umaga ito. Alam niyo po, any one of us, bawat isa sa atin pwedeng mag-umpisa ng mga iba't ibang bagay, iba't ibang goal, iba't ibang pangarap. Pero ang tanong, kaya mo bang tapusin ang iyong inumpisahan? Amen? We can start our year, di ba? Noong January. Ayan, madami tayong mga New Year's resolution, marami tayong goal. Magpapapayat na ako hanggang ngayon. Diba? Amen? Sexy pa din. Diba? Magiging faithful na ako kay Lord. Diba? Yan yung mga ginagawa natin eh. Diba? Mag-iipon na ako. May nag-iipon po ba? Okay? But, run the race, but run to finish. Amen? Sabi po ng Matthew 24:13, he who endures to the end will be saved. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Amen? Alam niyo po, before po kami umuwi dito, meron po akong nakitang balita sa internet na yung anak ni Kuya Kim, na si Emmanuel Atienza, ay namatay bigla at the age of 19 years old. Nabalitaan niyo po ba yun? No? So, kung titignan po natin itong batang ito, she has a bright future ahead of her. Nasa LA, nag-aaral sa magandang paaralan, supported by the parents, no? Hindi mo naman sasabihin na kung sino-sino lang ang kanilang pamilya. Diba? Ako siya ng dating mayor ng Maynila, si Mayor Atienza. No? Pero kung makikita po natin, hindi mo talaga sapat yung gano'n na meron kang estado, kilala ka, ang daming followers sa internet, no? Millions of followers sa TikTok, no? Sumikat po siya. Nandiyan na lahat para sa kanya. Pero meron po talagang hinahanap yung ating puso. Amen? Yung ating kaluluwa, spirito. Alam niyo po, kapag ang isang tao nawala na ng pag-asa, wala na. Susuko ka na sa buhay. Amen? Ganyan po yung nangyari sa bata nito. Hindi sa sinichismis po natin siya, pero isang magandang paalala po ito na kamustahin mo naman din inyong katabi. No? At yung kindness. No? Alam niyo po, hindi sinabi sa balita dito sa Pilipinas kung ano yung kinamatay niya. Pero sa ibang bansa, ang sinabi ay siya ay nagpiti. Okay? Siya nagpiti. Amen? So, yun po yung nangyari sa bata nito. It's so too sudden. 19 years old? No? It's so too soon. No? At kung titignan po natin, parang hindi niya natapos ang kanyang race. Amen? Wala naman siya sakit. Hindi naman siya na-aksidente. But, she took her own life. Amen po ba? Kaya kapatid, ito pong mensahe po natin na ito. Let us finish strong. Amen? Sabi ng Bible, ang mananatiling tapat,
hanggang sa wakas ay maliligtas. Amen. Hindi po ito para i-judge ang sino man, but it is to remind us that life is short, kapatid. Para tayo ay magbugmok, para tayo ay magpadang, magpagupo, no, sa ating mga pinagdadaanan. Amen? So, meron po tayong takbuhin na isinet ng Lord before sa ating buhay, at yun ay tinatawag niya tayo para ito'y tapusin ng merong katapatan. Amen? So, ito po yung kailangan po natin, to keep running and to finish strong. Amen po ba? No? It's not about how fast, no, sa ating pong takbuhin. It's not about the bilis. Sino mauuna doon sa finish line. But, yung faithfully tatapusin mo yung sinet ng Lord sa buhay mo. Amen? It's about how faithfully you finish. Amen po ba? So, when we look at the world today, kung ano po yung nangyayari sa paligid natin, puro kaguluhan. No? Time, no? Na tayo po ay mag-give up. No? Kahit po ganyan yung nangyayari sa ating panahon. Amen? This is the time to stand firm, to guard our faith, and to keep our eyes on Jesus. Amen? Sabi po ng Matthew 24, basahin po natin ito. Ito po yung tagpo na tinatanong ng mga disciple si Jesus kung kailan ang kanyang pangalawang pagbabalik. When is His second coming? So, ito po yung sagot ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya sa Matthew 24, starting sa verse 4, sabi niya, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo. At marami ang kanilang ililigaw. Makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga ito. Kailangan pala talaga. Hindi mo natin maiiwasan ang mga gulo, ang digmaan, no? Kung saan-saan po natin naririnig, it will surely happen. No? Mangyayari, no? Kailangan mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng tagutong at paglindol sa iba't ibang lugar, which is nararanasan po natin sa ating sariling bansa. Kamakailan sa Sama, tapos Cebu, diba? Davao. Amen? And even dito, mga konti-konting pagyanig. No? Sabi kong ganyan, ang lahat ng ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Sa panahon iyon, kamumuhian kayo dahil sa pagsunod nyo sa akin. Tatakbin kayo upang parusahan at patayin. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. I pray hindi po tayo papapilang sa mga yan. Amen? Lagi kong prayer, makita tayo ng Lord hanggang sa kahulihan ng ating buhay na nagtatapat, sumusunod, nagmamahal kay Lord. Amen? Kapopotan at ipapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maliligaw nila. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Kapatid, kamusta yung pag-ibig mo sa Lord? Malamig ba o mainit? Kung nanlalamig ngayon ang pag-ibig mo sa Lord, now is the time na painitin mo ulit yan. Amen? Go back to the Word. Go back to prayer. Amen? Go back sa pag-worship sa ating Panginoon. Dahil sabi ng verse 13, ngunit ang mananatiling tapat, despite ng lahat ng mga nangyayari sa ating paligid, kung mananatiling kang tapat hanggang wakas, sabi diyan, ikaw ay maliligtas. Amen? Nag-multiply sa ating kapaligiran. At lastly, love is growing cold. Dahil po sa mga paghihirap, sa mga persecution na nararanasan, no, sa ating buhay, personal na pamumuhay,
minsan parang dinidiligan yung fire, yung passion mo towards kay Lord. Amen? Pero, sabi nga po dito, it is not meant to scare us. Kasi sabi ng verse, huwag kayong matakot. Amen? Lagi po yan sabi ng Lord, huwag kang matakot. No? Ito po mga bagay na ito, sinabi ng ating Panginoon, para po tayo ay mai-prepare. It is to prepare us. Hindi para tayo ay scare o takutin. Amen? Sabi ni Lord, let us stand firm. Hindi po tayo magpanik. No? Di ba po pag merong alam mo na yung mangyayari, di ba? Sasabihan mo na, ipe-prepare mo na yung expectation ng tao. Amen? Kagaya po ng Lord na lang ginagawa sa atin. Sabi niya, pasimula pa lang ito. Kaya kapatid, kung pasimula pa lang at nangihina ka na, aba, tatagan mo. Amen? Pasimula pa lang, bumibitaw ka na kay Lord. Amen? Sabi po, kinakailangan mangyari ang mga ito. Kailangan po talaga. Amen? Kaya, ano po sabi, mag-ingat po tayo na hindi tayo madaya. Nino man. Amen? Ang dami pong magsasabi na itong mensahe na ito is coming from the Lord. O kaya itong tao ito sasabihin niya, ako ay sinugo ng Panginoon. Ang sabi po ng Bible, no? 1 John 4:1, do not believe every spirit, but test the spirit. Saan mo itetest? Saan mo ibabase ang kanyang sinasabi? Through the Word of God. Amen? Kaya nga po kapatid, lagi kong i-encourage kayo, huwag lamang kayong makinig ng preaching tuwing Sunday. Kailangan meron po kayong personal study. Amen? Kailangan tayo po ay nag-iisip, nag-a-analyze, nag-aaral. Amen? Para hindi po tayo maligaw ni naman. Amen? Hindi lamang po responsibilidad ng taong nanloloko yung maloko ka niya. Responsibilidad mo rin kapag ikaw ay naloko. Amen? Nung minsan, meron pong nag-chat sa Facebook, gusto yun yung kapamilya mo, tapos i-chat ka na humihingi ng pera, nangihiram ng pera, tapos hindi naman pala siya talaga yun. Hacker na pala, no? Na-hack na yung account, tapos manghihingi ng pera doon sa mga nakachat ng tao na yun. Nangyari po yun sa amin, yung tita namin sa Arayat. Sabi niya, nanghihiram ng 10,000 yung kanyang nanay at ibabalik din kinabukasan. No? So, sabi ko, nagbigay siya ng QR code na doon daw ipapadala through GCash. Sabi ko, bakit QR code? Tapos yung parang website na doon, yung parang sa sugal, alam niyo po yun? Sabi ko, sige, tawag ka muna. Sabi ko gano'n. Pero ayaw niyang tumawag. Tapos sabi niya, send mo na. Sabi ko sa nanay ko, tawagan mo muna yung another na kapamilya to check kung siya mo talaga yun. So, long story short, hindi pala siya yun. Nahack ang kanyang Facebook. Amen? Madaming manluloko. Madaming magtatry na lokohin tayo. No? Pero, nasa atin pa rin po yun kung tayo ay magpapaloko. Amen? Kaya po, let us test every spirit. Kung talagang sinasabi ng taong ito ay mensahe mula sa Diyos. Amen? Imagine po natin, no? A counterfeit bill. Meron 1,000, di ba? Pero na nga lang ngayon, pinipeki din. No? So, it looks real. Di ba? Yung mga counterfeit, ang gagaling Mukha talagang totoo. Pero, dahil fake sila, it doesn't really have value doon sa bill na yun. Amen mo ba? In the same way, yung pong mga false teachings ngayon, kasi sabi ng Bible, madami ang madedeceive on the last days. No? Madami po ang maniniwala sa mga maling katuruan. Dahil, ang sabi sa Biblia, yun na lang gustong marinig ng tao ang kanyang papakinggan. No? Amen? Kung ano na lang yung maganda sa kanyang pakinig, yung align doon sa gusto niya, ang kanyang papakinggan. Amen?
Kaya nga po mga kapatid, let us test everything that we hear with the Word of God. Hindi lamang po tayo maging social media influenced Christian, no? But a Bible-saturated Christian. Amen? Gaano po natin kadalas binubuksan ang TikTok, ang Facebook, ang Messenger compared sa Bible app or Bible natin na nasa ating bahay. Amen? Are we spending more time scrolling online or studying the Word of God? Meron po sa phone mo, hindi ko alam kung meron po yung lahat pati sa Android, pero sa iPhone meron yung doon mo makikita ilang oras ka nag-i-spend sa isang application. Minsan makita mo 5 hours Facebook, 3 hours TikTok. Pero yung ating Bible app na, let's say, YouVersion, hindi mo man makikita doon sa listahan dahil napaka-kaunti. 1 minute, 2 minute. Pag nakita mo na yung verse of the day, okay na yun. Kapatid, hindi po yung pag-aaral ng salita ng Word, ng Panginoon kapag gano'n. Amen? Kaya nga po, anong connection nito, Ate Wilma? In-explain ko lang po yung nangyayari na yun. Amen? Real talk, kumbaga, sa ating kapanahunan. Nakakasunod po ba tayo? Amen? Kaya po, yan, yung mga naririnig po natin ng mga war, lindol, pasimula pa lang po yan. Amen? Kaya po, when things are uncertain sa ating buhay, remember, ito daw po yung ating panghawakan. Bakit? So that we can finish strong. Panghawakan mo na kahit anong mangyari, ang Diyos nakaupo pa rin sa trono niya. Amen? Hindi nawawala ang Diyos sa kanyang trono. Siya pa rin ang nakaupo, siya pa rin ang hari. Amen? At totoo po ang kanyang mga salita na ipinangako sa atin. Amen? Kaya po, let's not panic, but instead, let's pray about it. Amen po ba? And, ang sabi pa po, di ba, hinihimay lang po natin yung Matthew 24. Expect mo na daw yung persecution. Pero kailangan mag-stand firm po tayo. Sabi niya, you will be following Jesus is not always comfortable. Madalas po sa atin, yung gospel na gusto natin is yung gospel na masaserve yung pangarap mo, ibibigay yung gusto mo, ibibigay yung prayer mo. Pero yung gospel na sinasabi po sa Bible is that binili ka, binayaran ang buhay mo ng ating Panginoong Yesus. At ang sabi doon, hindi ka na sa iyo, kung hindi sa Panginoon na ang iyong buhay. Amen? Anong tanong sabi doon is, sino ang nasusunod sa buhay po natin? Tayo pa rin po ba? Madalas, ang daming nawawala sa church kapag hindi nasasagot ang panalangin nila. Ang dami nilang tanong. No? Bakit? At church naman ako, pero hindi natutupad ang aking panalangin. Amen? Self-serving pa rin. Alam niyo po, God is so good. Sabi niya, ibibigay niya lahat ng ating kailangan. Amen? Pero kapatid, kapag ang focus mo na lang is ang God, sundin, tuparin ang lahat ng gusto mo, parang ginawa po natin genie ang Panginoon. Amen? Kapatid, sometimes, hindi naman po lagi comfortable ang ating buhay. Amen? Minsan po meron tayong daranasin na persecution, challenge, pero yun po lahat, sabi ng Romans 8:28, magkakalakit-lakit, everything will work out for our good. But the condition doon is for those who love the Lord and are called according to His purpose. Kapatid, basta mahal mo si Lord, kahit po merong pangit na nangyayari sa buhay po natin, gagamitin pa rin niya ng Panginoon para matupad po yung purpose niya sa ating buhay. Amen? Magkasakit ka, nawalan ka ng mahal sa buhay,
hindi mo natupad itong goal na ito, hindi mo na-achieve ito, naging ganito yung aking mga anak. Sabi niya, basta mahal mo si Lord and you are called according to His purpose, everything will work out just fine. Amen? Amen po ba? So kaya nga po, the one who stands firm, sabi ng verse 13, to the end will be saved. Tayo po ngayon ay parang dito. We are being tested by fire. No? Hindi po para malus yung value natin, kung hindi para mas maging pure yung ating value. Amen? Yung ating kalidad. Amen po ba? So in the same way, when your faith is tested, God is just refining our heart. Amen po ba? Sino po ngayon ang dumadanas ng refinement? Diba? Yung parang, ayoko na. Hirap na ako. Pero hindi po ibibigay sa atin din ng Panginoon. Yung hindi po natin kaya i-overcome. Amen? And, tingnan po natin. Pupunta po tayo sa great example na binigay ng Bible na natapos ang kanyang race. Okay? So, tingnan po natin yung sinabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy verse 4 to 7. Sinabi niya po ito nung siya'y nasa kulungan. Malapit na siyang pitayin, no? Or patayin. Sabi po ganyan, I have fought the good fight. I have finished the race. And I have kept the faith. Ang prayer ko, ganito rin po yung masabi po natin doon sa ating deathbed. No? Yung pag malapit na tayo, punin ni Lord. I have fought the good fight. I have finished the race. And I have kept the faith. Amen. Alam niyo po, we cannot win a battle we refuse to fight. Kapag meron po tayong mga tinatakasan sa ating buhay na ayaw nating harapin, kailanman, kapatid, hindi mo magtatagumpayan yan. Dahil tinatakasan, tinatalikuran mo. Amen? Every day po is a battle sa ating buhay. Battle against sin, against temptation, against doubt, against discouragement, no? And even yung mga kasinungalingan po na kaaway sa ating buhay. And our Christian life ay parang boxing. No? We just don't win by throwing one punch. Yung nag-boxing ka ng nag-punch ka, nag-jab ka, nag-uppercut ka ng one time, tapos na, hindi. Like a boxing, meron siyang round. Pagkatapos mong napagtagumpayan yung round 1, merong round 2 na naman. Amen? Round 3, round 4, hanggang sa dun sa final game or final round po natin. No? Until the bell rings, sabi na. Amen? Kaya nga po, let us not quit punching life. Amen? Diba, minsan parang sinusuntok ka ng buhay. Pagkatapos dun sa tagiliran, meron naman dito. Amen? Pero kapatid, let us not keep our guard down. No? Yung pong ating panlaban doon, yung ating guard, no? Para hindi po tayo ma-knockdown. Diba? Pag yung kalaban mo, suntok ng suntok, kailangan hindi mo ibababa yung guard mo eh. Amen? At alam mo yung guard natin bilang mga anak ng Diyos. Number 1 is prayer. Alam niyo po ba, sa lahat ng church, kapatid, yun yung sinasabi ko kanina, hindi importante kung ikaw ang nanalo, ikaw ang nauna. Kasi sabi ng Bible, merong nauna na nahuhuli. At merong nahuhuli na nauuna. Amen? Ang importante, matapos mo yung race mo. Amen? Hanggang sa huli, when you see God face to face, masasabi mo confidently na hindi ka pumilaw kay Lord. Amen? Kahit anong tinapon, kahit anong sinuntok sa iyo ng buhay, kumapit ka pa rin kay Lord. Amen? So God doesn't require perfection. He requires perseverance. He requires perseverance. Amen?
Hindi po tayo nasa race, nasa marathon po tayo. Patatagan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, patatagan. Amen? Patatagan po yan. No, hindi po pabilisan. Amen? Those who endure until the end will be saved. Amen? I have finished the race. Sabi ni Apostle Pablo, I have kept the faith. No? It's not always how you start, but sabi niya, how you finish. No, kung ikaw po ay nadapa, tayo ka lang. Minsan po kapag nangihina ka kasi kailangan mo lang magpahinga. Kailangan mong matulog, kailangan mong kumain. Amen? Madalas po sa atin, parang affected ang ating emotion and even our mental health kapag kulang po tayo ng pahinga. Kaya nga po si Lord, idinemo niya sa atin, di ba? Binigay niya sa atin yung principle of rest. 6 days kang mag-work, yung pang-pitong araw, magpahinga ka. Amen? Bakit? Kailangan po yun ng ating katawan. Madalas you feel depressed, you feel low kasi kulang ka na ng nutrisyon, kulang ka na ng pahinga. Amen? Sabi po sa study, mas maganda daw yung, di ba akala natin yung parang mag-work ka tapos magpapahinga ka ng mahaba. Hindi. Ang sabi po ng study, mas effective rest yung tinemo ng Panginoon. Mag-work ka ng 6 days and then merong small na pahinga. Bakit? Kapag nagpahinga ka ng tuloy-tuloy, maiinip ka din. Amen? Madidepress ka din kapag wala kang ginagawa. Amen po ba? Amen. Gusto kasi natin, di ba? 6 days pahinga, 1 day work. Baliktad. Okay? So, yun po yung gusto ng ating Panginoon. Di ba? For you to finish strong. No? Yung mga marathon, kasi ano yun? Yung sa aeroplano, yung game na nilalaro namin, yung parang, who wants to be a millionaire? Meron doon, sabi niya, tinanong niya, for you to, ay gaano kahaba ang tinatakbo sa isang marathon? Ang isa palang marathon is 26 miles. Okay, layo, di ba? 26 miles para ikaw ay mag-run ng isang marathon. No? So, in every marathon, meron pong parang mga post. Iinom ka or kakain ka. Okay? So, meron silang mga posts in different kilometers. So that matapos mo yung buong race. Amen? Ganun din po sa atin. No, kagaya ng ginagawa po natin. Kapag Sunday, let us learn to rest. Amen? Dito po, nagre-rest tayo. No? Sa presence ni Lord. As we worship, na-energize tayo. As we listen to the Word of God, napapalakas po tayo. Amen? Para po pag labas natin sa lugar nito, we can face another week ng pagtatrabaho, paghihinanay, lahat ng responsibilidad po natin. Amen? Kaya po, let us learn how to rest din. Amen? Segue lang po yun. I have kept the faith, ang sabi ni Apostle Pablo. So it means, yung I have kept the faith is that kahit anong nangyari sa kanya, no? Sila, nakwento ko na po sa inyo, or even pain, make him quit on Jesus. Amen? Sabi po ng narinig ko is, wag na wag, no? Kang tatalikod sa ating Panginoong Jesus. Amen? Bakit? Kasi you already have the great treasure. Ang dami po, di ba sabi ko nga po, ang dami po natin hinahanap sa buhay kapag hindi mo na-realize that the greatest treasure ng buhay mo ay ang Panginoong Jesus. Amen? No? So when life gets hard, huwag po natin pakakawalan, huwag natin bibitawan ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. No? Because faith, yan yung magsusurvive sa'yo. Yan yung magtatawid sa'yo. Amen? Doon sa storm na pinagdadaanan po natin. Kaya dito po ako magwawakas. Ate Wilma, ano ba yung sikreto para tayo ay matapos ng malakas? No? Finish strong. Amen?
what is the secret? No? Sinabi rin po ni Apostle Pablo ang sekreto. Paano daw tayo magtatapos sa race na ating nilalakaran o tinatakbuhan ngayon? Sabi po sa Philippians 3 verse 13 to 14, ito po yung sekreto. Mga kapatid, sabi niya, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko, hanggang timpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Tatlo daw bagay ang ginagawa ni Apostle Pablo. No? At yun din po ay pwede natin gawin. Amen? Number 1, forget what is behind. Napakabigat pong daalahin kapag hindi po tayo marunong pumalingot. Lahat na lang ng sinabi, ginawa, no, pagkukulang na ginawa sa atin, kung yan ay dala-dala mo pa rin at ilang taon ka na ngayon, napakadami mo na po sigurong bitbit. Amen? Ang mga nagmamarathon, walang dala. Nakakita na po ba kayo na nagmamarathon? Ang daming dala. Dala niya yung ref. Dala niya yung sala. Wala, di ba? Amen? Ni backpack, wala silang dala. Amen po ba? Siguro camera, dahil kinakamera, binibidyoan nila yung sarili nila. Pero, ang mga nagmamarathon, walang dala. Dahil, yun ay magpapabagal sa kanila, magpapabigat, no, ng kanilang takbuhin. Amen? Pero tignan mo yung katabi mo, baka ang dami palang dala na invisible na bagahin yan. Amen? Wala pa ng mga 1-year-old siya, 7 years old, dalawa rin yan. Amen? Let us forget the past. Kagaya niya Apostle Paul, meron po siyang garpas. Murderer siya, no? Persecutor po siya. Pero, hindi niya hinayaan yun na siya ay matrap ng kanyang past. Kapatid, baka you are still living in 1992 o in 1995. Paulit-ulit nire-replay yung mga masasamang nangyari sa atin. Amen. To forget, it doesn't mean to erase it on our memory. But I refuse to be a hostage of my past. Yun ang ibig sabihin na I forget what is behind. Yes, nangyari yun sa akin, tapos na yun. I need to move on. Amen? Nangyari na. Wala na tayong magagawa. But what we need to do is to make a better future for ourselves, for our family, for the ministry na pinahawak, in-entrust sa atin ng Panginoon. Amen? Di ba po, kung kayo ay driver, ang driver, hindi naman po siya nakatingin doon sa rear view. Di ba? Masapong ka. Magkakaroon ng car accident kapag ang tingin mo pa rin is nandoon, nakafocus doon sa rear view mirror. Tinitignan mo yung nandoon sa likod mo. Amen? Sa wakas, no? Ganoon mo pinapatakbo yung buhay mo. Nakafocus ka doon sa rear view mirror. Amen? So, kailangan po natin forget what is behind. Amen? Tumitingin po tayo paminsan-minsan ng reference, diba? Amen? Pero hindi po yun ang ating focus. Yung mga failures, yung mga regret, pagsisisi natin. Let's just learn from them. Grow using those. Isipin mo na lang, Christian feel mo yun. Diba? Yun yung kailangan bayaran para mas tumalino ka, mas gumaling ka, mas maging matindi ka sa pagsunod mo kay Lord. Amen? Amen. Itawan po natin yung mga bagay na hindi na natin kayang mabago. No? And also our past mistakes, God is faithful to forgive us if we confess our sin. Amen?
Amen? And pangalawa na ginagawa para we can finish strong is to press toward what is ahead. Amen? Meron po tinatawag na fail forward eh. Pag sinabing fail forward, yes, nagfe-fail ka, pero umuusad ka. Okay? Yung natutumba ka, paharap. Okay? Tapos bangon ulit, kung natumba ka, pero paharap pa din. Hindi pa atras. Amen? Because we are pressing towards the goal. Amen? We are pressing forward. Dahil ang marathon, hindi pa balik. Ang marathon, diba ang pasulong? Amen po ba? No? So every Christian, no, yung ating pong buhay is not passive. Walang ginagawa, stay put lang. Hindi. Our Christian life is a pursuit. Meron tayong hinahabol. Meron tayong kinukuha na goal. Amen? We keep pressing forward because yung pong goal, yung reward is worth it. Sabihin mo sa katabi mo, worth it. Worth it. Amen? Amen. Si Kuya Abe, 6 years na nanligaw. Tama. 6 years. Ilang beses siya nabasted. Amen. Pero dahil nakita niya, ay, worth it. Alam Joke lang po yan. Ay, pag nakita mo talaga that this goal is something na worth it kapag nakuha ko. Worth it siya kahit na nahirapan ako. Diba? Kung ikaw ay estudyante, alam mo na worth it kapag nagtapos ka mag-aaral. No? Meron kang gusto makapasok sa isang company na maganda. No? Pag alam mo na worth it, okay lang na mapagod, okay lang na bumagsak ng ilang beses. Amen? Kasi worth it. Ganun din po sa ating pagsunod bilang isang Kristiyano. Pag alam mo that the goal and the price is worth it, walang kaso kahit mag-sacrifice. Walang kaso kahit mahirapan. Amen? We keep pressing forward. Kagaya po tayo ng isang atleta. Diba ang athlete, ilang beses yan masusugatan, ilang beses yan may endure. No? Pero, ano lang makukuha niya? Trophy. O minsan merong cash. Diba? Pero, nagsisikap siya. Okay lang kahit mahirapan. Amen? How much more yung ating pong ginugol or pinipursue sa ating buhay. Amen? So, no one finishes strong. Hindi ko po sinasabi na hindi tayo maging content. Diba? Maging contented. Pero, kailangan meron po tayong pinipursue eh. Meron po tayong ginugol. Amen? Sa pagsunod po natin sa ating Panginoon. No? And ano po yun? It is the heavenly prize na nag-aantay sa atin. No? Paul's eyes were on the eternal reward. It's not on the money, it's not on the fame, but Christ Himself. Sabi niya po, the greatest reward is not what we get from following Christ, but who we become to Him. Amen? Ang dami po nagpapatotoo, God is good kasi sumunod po ako sa Kanya, ganito yung nangyari sa buhay ko. Kasama na po yun. Amen? Pero ang ultimate prize ng pagsunod kay Christ is ikaw mismo, nabago ka. Amen? Nasunod mo kung ano yung purpose, yung design ng Lord sa buhay mo. Amen po ba? No, life, every day, live eternity every day. No? Live every day with eternity in mind. Amen? Mabuhay ka na yung isip mo is pang eternity. Hindi po puro temporary things. Amen? Let us not waste our energies chasing what won't last, but pursue what matters forever. Amen? Kaya nga po, let's just not count down yung ating mga araw. No? Alam niyo po ba na the fact na humihinga po tayo ngayon, meron pa pong pinapagawa si Lord sa atin. Dapat mamamatay ka na, pero hindi ka pa rin namatay. Ibig sabihin, meron pang pinapagawa si Lord sa atin. As
dun sa last night po namin sa Taiwan, nagkaroon ng, parada, Pride. Meron pong parada ang mga LGBTQRSTQ. Sa dami ng letters. Okay, hindi ko lang magkaroon sila ng parada. No? Sabi ko, kaya pala ang mahal nung last night na hotel namin. Kasi nung nag-book kami, ang mahal, sabi ko. Hindi ko alam, may event pala during those 3 days, October 24, 25, 26. Nagparaan daw po sila. And then, nag-usap na po kami ni Ate. Sabi ko, God is so gracious. God is so patient. No? Na bakit hindi pa siya dumarating? No? Kasi sabi niya, hindi mabagal ang Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Kung hindi siya ay mahabagin at pasensyoso, binibigyan tayo ng mga panahon para tayo ay magsisi at manubalik sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga po sa buhay po natin, no? The fact na binibigyan tayo ng panahon ng Lord, no? Na tayo ay magbalik loob sa Kanya at magbago. It is already a great privilege and love and grace coming from our Lord Jesus Christ. Amen. Kapatid, kaya nga po, kung ikaw ngayon, nanghihina ka, nanlalamig yung pag-ibig mo sa Lord, meron ka pang panahon. Patindihin mo yung love mo sa Lord, yung pagsunod mo sa Lord. Amen. Dahil yan lang ang pagliligtas sa'yo. Hindi ka maliligtas ng katabi mo, hindi kita maliligtas. Amen. Personal ang ating relasyon sa Diyos. Amen po ba? Yung nangyayari sa buhay mo, kahit may cell leader ka, may pastor ka, hindi naman natin monitor dyan kung ano yung buhay natin paglabas dito. Pero ang kasama mo si Lord, siya ang nakakaalam. Amen? Pero sa puso mo, siya ang nakakaalam. Kapatid, meron pa bang sindi? Meron pa bang fire? Yung heart na. Close 2025, 67 days to be exact. Only 67 days left. No? Sa taong ito. Kapatid, I encourage you, finish well. Huwag kang ruro-ruro, lugmok. Amen? Finish strong. Amen? Never give up. No? Amen po ba? Let's guard our faith and keep the fire burning. Patindihin mo yung love mo sa Lord. Pag-apuin mo ulit, tamanggigil ka, you are so hungry for the Lord. Amen? And let us not distractions and discouragement stop us from pursuing what is ahead of us. Let us run the race with our eyes on Jesus. Amen? Pag-pray mo ang Lord, restore my first love. Yung pong unang pag-ibig ko, Lord, i-restore mo. Alalahanin mo kung gaano ka katindi nung nag-serve ka kay Lord dati. Amen? Ayaw mo ang umalis sa church Nabasa mo nga yung buong Bible mo in just 1 month Amen? Because there is that hunger, there is that fire. Amen? Kaya po sabi ng Hebrews 12:1-2, let us run with perseverance the race marked out for us by fixing our eyes on Jesus. Amen? This is the secret in finishing strong. Forget what is behind. Press towards the goal, which is our Lord Jesus Christ. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah, Jesus. Let's pray, Lord. Salamat po sa salita mo ngayong umaga ito para sa amin. Thank you, Lord, na we will finish year 2025 strong, Lord God. Ready to face the year 2026. Dahil alam po namin, Lord, na hindi ka po bumibigo sa mga nagtitiwala sa inyo. Lord, salamat po. Right now, kung tayo po ay nangangailangan ng lakas, inspirasyon, ng tulong ng Panginoon, now's the time to call upon the Lord. Kasi sabi po ng
Bible, those who call upon the Lord will be saved. No, kaya matuto po tayong tumawag parati sa ating Panginoong Jesus. Lord, salamat. Tulungan niyo po kami to number our days, to make it count, O Lord God, na hindi po namin sayangin ang mga bawat araw, pagkakataon na pinagkakaloob niyo po sa amin. Lord, right now, nakikita niyo po ang bawat isa sa amin. Ang panalangin po ng aming mga puso is that you restore our first love, that you restore our love, our passion, our fire, our hunger for you, Lord God. Kagaya po na sinabi ng Philippians, tulungan niyo ang bawat isa sa amin, Lord, na kalimutan yung nakaraan. Even those past success, Lord, iwanan po namin ang year 2025 na meron po new beginning, fresh start for the year 2026. Lord, tulungan niyo ang bawat isa na maging matatag. Magkaroon po kami ng perseverance at ng endurance, Lord, na matapos po namin yung race na you have set sa bawat buhay ng bawat isa na narito. Lord, I pray, tulungan mo kami i-keep ang aming faith, Lord. We will keep our faith. You will hold firm sa mga pangako mo sa amin. Maraming salamat po, Father God. We just want to honor you and bless you, Lord. I pray your word will sink in our hearts, in our spirit, and that, Lord, it will accomplish the things that you wanted. Aquino, no? So, everyone po is invited, no? October 30, 6 p.m. Dito po, okay? So, sama-sama po tayo na mag-attend, makinig ng ating mentoring with our pastor daughter. And we will also take that chance para po i-appreciate yung mga pastors po natin. Dahil October is Pastor's Appreciation Month. No? Tuwing October, ina-appreciate po natin ang mga pastor. Okay? Sa kanilang mga pagpapagal at sakripisyo na ginagawa for the body of Christ. No? Kaya nga po on Thursday, huwag po kayong mawawala. No? We will honor and we will give something siguro sa ating mga pastor. Amen? Okay, so, yun po. And, yung po mga may birthday ng October, tayo po tayo dito sa harap. And we will pray for each and every one of us. Tayo po tayo dito and let's pray for those na meron pong birthday this October. Okay. I would like to call Pastor Amila para po mag-pray kasi October din ako. Para po mag-pray din ako. Okay. Praise God! Happy birthday po sa ating October celebrant. Praise God! We have 5 celebrants po sa October. Sige po, kaya umalis po kayo dito sa gitna para may upgrade na. Doon po kayo humara. Yan, para tayo po lahat ay tumayo at stretch po natin ang ating mga kamay sa kanila. Mag-declare po tayo ng blessing, every good thing, every blessing na sinasabi ng Lord para sa kanila. Yun po ang ating i-declare ngayong umaga. Okay, so let's pray. Thank you, Lord God. Purihin ang Panginoon. Salamat sa iyo, O Diyos, sa iyong special day na ito na at pinagalo mo sa aming mga kapatid, Lord, sa kanilang birthday. Salamat, Lord God, for another year that you have added in their lives. Salamat sa iyo, Lord God, sa panibagong lakas at sigla sa kanilang pangangatawan at maging sa kanilang mga spiritual life. Lord, we declare, sige, mag-declare po kayo. We declare every good thing, Lord God, in their life. Lord, we declare excellent health. We declare, Panginoon, Lord, yung Lord God, yung iba yung sigla sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Iba yung sigla sa pagkilala sa iyo, Panginoon. Lord, fill their lives with strength, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Fill them with wisdom and understanding on your word, O Lord God, and let your will be done in their lives, O Lord God. More of you, more of your love in their lives, Panginoon. Mahalin ka nila all the days of their life, Lord God. Lord, dalangin namin maging blessing sila, Panginoon. Lord, maging
pray, Panginoon, na gagamitin mo sila, Lord God, to advance your kingdom, Panginoon. Bless their lives, Panginoon, at dalayan ko, Lord, na maging blessing sila sa marami, Panginoon. Lord, your will be done in their lives. Salamat sa iyo, Diyos, na gagamitin mo sila, Lord God, effectively, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Pag-apuyin mo pa, Panginoon, ang kanilang puso sa pag-ibig sa iyo at pagsunod sa iyo. Salamat sa iyo, Lord God, they will finish strong, Panginoon, as we have heard, Lord God, your word today, Panginoon. At patuloy, Lord God, na sasamahan mo sila, O Diyos, all the days of their lives. Thank you, Jesus. We declare joy, we declare strength, and we declare excellent health over